Sumapit ang alas 9 ng gabi. Nagkakape na si Benny sa harapan ng isang laptop habang maraming screen ng CCTV ang naka-open. Halos magkakasabay na dumating ang miyembro ng kanyang team na sina Lance, Lafarge, Narita, Sahara at Portia. "Nakapagpahinga ba kayo ng maayos?" tanong ni Benny. "Oo, boss. Kahit papaano, komportable naman ang tulog ko," sagot naman ni Lance. "Oo, ako rin." Isa-isang sagot naman ng lahat. Nakangiti naman na sumagot si Benny. "Sana all, may mahabang tulog, no? Ako kasi, nakipagbubugan pa saglit." "Ha? Bakit, boss? Anong nangyari?" bulalas ni Lafarge. "Itong nakikita niyong footage ay live feed yan mula sa mga kamera ng hotel. Nagpunta ako kanina sa IT department. Nagkabit ako roon ng router at signal disruptor. Pagkalabas ko ay may malaking lalaki na papasok rin. Tauhan siya ng isang sindikato dahil sa tattoo niya sa gilid ng leeg. May hawak rin siyang taser. Mabuti at nablock ko kaagad, kaya hindi niya ako napuruhan. Pero ayos na iyon. Pinagbiyahe ko na muna sa malayo. Isa lang ang ibig sabihin noon, narito sa hotel na ito si Dr. Jiro. At ayon dito sa aking facial recognition search, naroon siya naka-check-in sa penthouse nitong hotel. Abangan natin ang pagpunta niya mamaya sa kasino. Dudukutin natin siya at pipigayin ng itlog para mapaamin kung nasaan ang formula ng mutagen virus. Kaya maghanda kayo. Kumain na muna tayo sa buffet area. Tapos, saka kayo kumalat. Sa akin kayo sasama, Sahara at Portia. Poste ko kayo sa likuran ko habang uupo tayo sa round table. Maglalaro tayo para makilala natin kaunti si Dr. Jiro. At kapag sumibat na siya, sundan nyo na agad hanggang sa penthouse. Ikaw naman, Narita, gawan mo na ng paraan na mauna ka sa penthouse para makapagpanggap ka na isang hotel crew. Kapag umalis na si Dr. Jiro sa hall, kayo Sahara at Portia, bumaba na kayo agad sa basement at ihanda ang sasakyan natin. Malinaw ba?" "Yes, boss," sagot naman ang mga kasama ni Benny. Agad na nga silang nagsibihis pagkatapos ng kanilang maiksing meeting at nagtungo na sa buffet area para kumain. Ilang saglit pa ay nagulat sila nang makitang dumating si Dr. Jiro sa buffet hall. May 4 na bodyguards ito na nakapwesto sa mga kanto. Tapos may kasamang isang lalaki na nakasuot at 2 magagandang babae. Nagsalita si Benny Sacom. "Guys, bago pa umalis ang matandang yan ay bababa na kami agad sa kasino para hindi magmukhang sinusundan namin siya." "Copy, boss," sagot naman ng lahat. Lahat naman sila ay may suot na communication device sa tenga at hindi iyon mahalata dahil nasa pinakaloob. Mabilisan lang na kumain ang 3 tapos agad nang umalis upang magpunta sa kasino. Makalipas ang halos 1 oras ay bago pa lang nagradyo si Lance. "Boss, tapos na kumain ang target at papunta na rin yata sa kasino. Bubuntutan namin." "Okay, sige. Pero huwag kayo magpapahalata, ha? Narita, sa penthouse ka na agad." "Copy that," sagot naman ng isang dilag. Pagkapasok ni Dr. Jiro sa kasino, ay agad siyang inassist ng manager roon at dinala sa round table. Naroon na si Benny nakaupo. Isa-isang tinignan ni Dr. Jiro ang mga nakapalibot sa kanya. Wala siyang makitang kahina-hinala. Halos lahat ay mukhang mayayaman at bigatin. Maging ang grupo kasi ni Benny ay napaghandaan rin talaga ang isusuot sa pagpunta roon. Naka-red dress si Portia, habang silver naman ang suot ni Sahara, na mas lalong nagpatingkad sa ganda ng dalawa. Si Benny naman ay naka-coat and tie. Nagsimula na nga ang paglalaro. Nakakailang set na ng game pero hindi pa rin nananalo ang matandang si Dr. Jiro.
at umiinit na ang ulo nito. Panay naman ang himas ng dalawang babaeng kasama para ito ay kumalma. Hanggang sa may isang lalaki ang pumasok sa loob ng room. Hindi ito naka-formal suit, nakapatig na pantalon at naka-jacket na black. Kinausap noon ang isa sa mga tauhan ni Dr. Jiro. "Benny, 9 o'clock. Mukhang tauhan ni Tanda," bulong ni Sahara. Napalingon naman roon si Benny at nakita niyang iyon ang malaking lalaki na kanyang pinatulog at ikinarga sa likuran ng isang sasakyan. "Yan yung lalaki sinasabi ko sa inyo kanina," wika ni Benny sa bayuko para hindi siya makita noon. Umurong rin kaunti si Portia sa gilid ni Benny habang nakayakap sa gilid nito para maharangan si Benny at hindi makita noong lalaki. Lumapit naman ang isang lalaking bantay sa lalaking naroon nakatayo sa likuran ni Dr. Jiro at may ibinulong. Agad tumayo sa kinakaupuan ang doktor at nilisan na ang table. Kasama ang mga tauhan ay lumabas na iyon ng kasino. Sabi naman ni Lafarge, "Boss, hindi sila umakyat ng penthouse. Mukhang papunta na sila sa basement. Aalis na sila." Sabi naman ni Benny, "Narita, nasaan ka?" "Nasa elevator na, papuntang basement. Ako na ang kukuha ng sasakyan natin. Abangan niyo ako sa harapan." "Okay, sige. Lafarge at Lance, sa labas na tayo magkita-kita." "Yes, boss." Agad na nga silang nagsilabas ng hotel at pagkarating roon ay naroon na ang service nila na SUV na minamaneho ni Narita. "Nasaan na sila?" tanong ni Benny. "Ayun, boss, kaliliko lang." "Sige, tara, sundan mo." Mabilis na pinaharurot ni Narita ang sasakyan upang hindi maging malayo ang distansya nila sa konvoy ng doktor. Nagtuloy-tuloy ang konvoy patungo sa labas ng sentro. Nakasunod pa rin sila Benny hanggang sa may mga tauhan ang nagsisilip sa bintana at naglabas ng baril. Pinaulanan ng bala ang sasakyan nila Benny, kaya kanya-kanya silang yuko. Habang si Narita naman ay pinaliko-liko ang direksyon ng sasakyan para makailag. Sabi naman ni Benny, "Ito talaga ang ayaw ko kapag hindi ang service ko ang dala natin. Takot na takot tayong matagusan ng bala. Samantala kapag iyon ay pwede tayong dumikit kahit magpaulan pa sila ng bala. Magtatago na lang ba tayo? Baka gusto niyo sumagot ng putok." Wika pa ni Benny. Sabi naman ni Lance, "Huy, kayong dalawa dyan, anong ginagawa niyo?" Sabi naman ni Sahara, "May baril ba kami rito? Nandyan sa likuran ng mga baril eh." Agad namang binuksan ni Lafarge ang isang bag at iniabot ang Uzi at 45 caliber sa dalawang dilag. Sa kapalang panakanakang nakikipagsagutan ng putok ang dalawang dilag hanggang sa makarating sila sa bahaging may bangin ang gilid. Inasinta ni Sahara ang gulong ng sasakyan ng kalaban sa may bandang kanan. Sapul iyon at biglang pumaling pakanan ang sasakyan at nahulog sa bangin. Isang itim na SUV na lang ang kanilang sinusundan at naroon si Dr. Jiro. Mas lalong nagmadali sa pagpapatakbo ang mga nasa sasakyan na iyon. Kaya pilit namang ginagalingan ni Narita ang pagmamaneho sa hindi na simentadong daan. Malubak at bangin pa ang bandang kanan. Hanggang sa makita nila ang isang compound na animoy abandonadong factory. Naunang nakarating ang itim na sasakyan at nagsibaba ang mga sakay. Mabilis naman na nagpasa ng baril si Lafarge sa mga kasama nito. Inusisa muna nila ang itim na sasakyan pero wala na itong tao. Suminya si Benny na maghati sila sa dalawang grupo. Kasama ni Benny sina Sahara at Portia. Samantala sa kabilang grupo naman ay sina Narita, Lance at Lafarge. Pagkapasok pa lang nila Benny sa main entrance ay agad may lumipad na RPG patungo sa kanila.
kaya agad silang nagsitakbo at yumuko sa may gilid ng nakatambak na mga drum. Umikot naman sa kabilang bahagi sina Narita, Lance at Lafarge. Noong humupa ang pagsabog, ay muling nagpatuloy sa pagpasok sa main entrance ang grupo ni Benny. Nakaabang sa kanila ang dalawang babaeng kalaban at dalawang lalaki na pare-parehong may hawak na mahahabang baril. Nakipagpalitan ng putok sina Benny. Samantala si Dr. Jiro naman ay kasama iyong lalaking alalay niya at iyong malaking lalaki na nakaharap ni Benny sa IT department at 3 pang mga tauhan. Pagkarating sa likuran ay naroon naman sina Lance, Narita at Lafarge. Pilit na iniipit ang grupo ni Dr. Jiro para hindi makatakas. Sininyasan ni Benny sina Sahara at Portia na gumapang upang makahanap ng advantage position. Nahihirapan kasi sila dahil nasa itaas ang mga kalaban at nasa ibaba sila, kaya kailangan nilang gawan ito ng paraan. Napasabi naman si Portia, "Ayos ka rin, boss, no? Nakita mong nakadress kami. Pagagapangin mo kami sa malangis na simento." Sinagot naman iyon ni Benny, "Huwag nang magreklamo. Kung gusto niyo makauwi pa tayo rito ng buhay." Umirap lang ang dalawang dalaga at sinunod ang utos ni Benny. Ilang sandali pa ay nasa ilalim na ng isang sasakyan si Portia. Malinaw niyang nakikita ang mga kalaban sa itaas, pero patago-tago naman ang mga iyon. Si Sahara naman ay nakaakyat sa isang container van. "Boss, gawa ka ng distraction. Naka-in position na kami." "Okay, sige, lalabas na ako rito." Agad tumayo si Benny at tumakbo sa open area habang bumabaril. Iyon naman ang sinamantala ng mga kalaban sa itaas. Nagsitayo sila sa kanilang pinagtataguan para paulanan ng bala si Benny na siya namang malaki nilang pagkakamali dahil nakaabang na sina Portia at Sahara sa kanilang paglabas. Isa-isang naglaglagan ang mga kalaban na nasa itaas matapos pagbabarilin ng 2 magagandang dilag na sina Portia at Sahara. "Boss, clear na." "Okay, sige. Aakit na ako. Susundan ko si Dr. Jiro sa 2nd floor. Ikot kayo at humanap uli ng advantage position." "Copy that, boss." Sagot naman ng 2 dilag. Pagkaakyat ni Benny ay nakipagbarilan siya sa mga lalaking nakaabang roon. Dahil nakaabang lang din pala sila Lafarge at Lance na lumabas ang mga iyon. Pumasok si Benny sa isang kwarto pero nagulat siya noong biglang may tumabig sa kanyang baril at inuntog siya ng ulo. Saglit siyang nahilo. Bago pa siya makabalik sa maayos na wisyo, ay sunod-sunod na suntok ang tumama sa kanya. Iyong malaking lalaki pala ang nag-aabang sa kanya. Isang patalong sipa ang ibinigay niya roon para mapalayo muna siya at magkaroon ng oras na makarecover. Naging effective naman ang ataking iyon dahil tumalsik ang malaking lalaki at tumagos pa sa bintanang salamin. Nakita ni Benny na may isa pang silid sa loob noon. Kailangan niyang madala ang malaking lalaki sa medyo masikip na lugar para limitahan ang pagkilos nito, lalo at matangkad talaga iyon. Samantala si Benny ay nasa 5'8" lang. Tinungo na nga ni Benny ang silid na iyon at doon nag-abang. Pagkapasok noong malaking mama sa pintuan, ay agad naman iyong sinipa ni Benny. Kaya bumalandra uli iyon pero sa dingding. Agad rin iyong sinundan ni Benny at binigyan ng sunod-sunod na suntok sa tagiliran para hindi makabawi. Lalo at nakita niyang bubunot ng baril. Ipinalo niya rin ang kamay sa dingding kaya nabitawan noon ang nadampot na baril. Pero mukhang mabilis makarecover ang lalaki dahil agad nagbigay ng kombinasyong suntok at sipa kay Benny. Dumampot naman ang upuan si Benny para sana ipalo roon
Pero nakita niyang may binunot na maiksing baril ang lalaking iyon sa may gilid ng sapatos at agad siyang pinaputukan. Kaya imbis na pasugod na siya, ay itinuloy niya lang ang takbo patungo sa salaming bintana ng silid. Basag iyon kasabay ng pag-rolling niya sa sahig. Nagkasugat-sugat rin si Benny dahil sa mga basag na salamin. Nakita niya ang nabitawan niyang baril na nasa sahig, kaya agad niya iyong dinampot. Nakita niyang kaunti na lang ang lamang bala. Sumilip siya sa gilid ng pintuan, pero agad siyang pinaputukan noong lalaki. 2 putok ng baril ang tumama sa dingding, malapit sa mukha niya, kung saan siya banda sumilip. Muling tumago si Benny at gumanti rin ng 1 putok, pero sa mas mababang direksyon siya pumwesto. Nakatago naman agad sa steel cabinet ang malaking lalaki, kaya hindi rin tinamaan. Muli iyong bumaril ng 3 beses, pero sa dingding lang din tumama. Muling sumilip si Benny sa may bahagi naman ng bintana at nagpaputok ng 2 beses. Hindi niya iyon tinamaan at sa pangatlong kalabit ay wala na siyang bala. Kaya mabilis siyang nagtungo sa may pintuan at ibinato ang baril sa lalaki. Noong papalabas na sana ang lalaki sa pagkakakubli noon, ay agad iyong tinalunan ni Benny. Nabitawan noon ang baril at tumalsik sa malayo. Sinapak naman ng lalaki si Benny at 1 tadyak sa sikmura ang ibinigay. Malayo ang kinatalsikan ni Benny. Pagkabangon niya ay nakatayo na rin ang lalaking iyon, pero meron ng hawak na 1 punyal. Kaya naglabas na rin ang jungle knife niya si Benny. Magkaharap na sina Benny at ang malaking lalaki na parehong punyal ang hawak. Isang mabilis na wasiwas mula sa kanan pakaliwa. Napahiwa sa mukha ni Benny ang ginawa noong lalaki. Mabilis na iatras ni Benny ang kanyang ulo. Noong bumalik, ay pabalik na wasiwas naman ang ginawa noon. Umatras uli si Benny kaunti kaya hindi siya tinamaan. 1 diretsong saksak sa sikmura ni Benny ang ginawa noong lalaki. Pero nasalag ni Benny ang braso noon at nahiwaan. Pero iniuntog naman ng lalaki ang ulo niya sa mukha ni Benny. Kaya nahilo si Benny. Naaninagan niya na lang ang muling pagsaksak ng punyal. Nag-sidestep kaunti si Benny. Kaya pumasok sa may bandang kilikili niya ang braso noon. Sa kanya naman inipit. Ginantihan niya rin iyon ng pag-headbutt sa mukha. Pero matibay ang pagmumukha ng lalaking iyon. Isinaksak ni Benny ang punyal niya sa sikmura noon pero nasalag. Kaya inihiwa niya na lang ang punyal sa may litid sa ilalim ng siko. Nabitawan noon ang punyal at ginamit ang kamay sa pagsuntok kay Benny. Kaya nabitawan na rin iyon ni Benny. Muli naman iyong sumuntok gamit ang kaliwang kamay, pero sinalag iyon ni Benny ng payakap gamit rin ang kaliwang kamay. Doon na isinaksak ni Benny ang hawak niyang punyal sa kanang kamay papunta sa ilalim ng kilikili ng malaking lalaki sa kaliwang bahagi. Bumaon iyon ng malalim. Doon na nahintuan sa pagkilos ang malaking lalaki, kasabay ng pagtagas ng napakaraming dugo. Binunot ni Benny ang punyal at umatras. Napaupo ang lalaki habang titig na titig sa kanya. Ilang saglit pa ay unti-unti nang nililisan ng buhay. Pagod na pagod si Benny na lumabas ng silid. Naabutan niyang naroon ang mga kasama niya nakaposisyon. "Nasaan si Dr. Jiro?" tanong ni Benny. Sumenyas sa kanya patungo sa isang silid. Kumuha ng baril si Benny at naglakad patungo roon. Pagkarating roon ay nakita niya si Dr. Jiro na naroon at may hawak na baril. Agad iyong nagpaputok. Tuwing sisilip si Benny ay nagpapaputok iyon ng 2 beses. Noong muling sumilip si Benny ay muli din noong kinalabit ang baril pero hindi na pumutok. Sabi ng doktor, "Sino kayo? At anong kailangan niyo sa akin?" "Mga simpleng mamamayan lang kami sa lalawigang ito, Dr. Jiro,"
At dahil sa ginawa mo, ay malapit nang maubos ang mga tao rito. Kailangan ko ang formula ng mutagen virus para makapagpagawa kami ng airborne antidote para doon. Hindi ko ibibigay sa inyo ang formula dahil ang mutagen virus ay ang aking ultimate creation. Best of the best. Mauubos ang mga tao at kung may maiiwan mang buhay, iyon ay ang mga pinili na may malinis na dugo. Sa kanya magmumula ang malalakas na uri ng tao, matalino at walang kahinaan. Nasisiraan ka na ng ulo, Dok. Sa mga aswang mo ipinagkatiwala ang imbensyon mo. Tingin mo, ganun ang gagawin nila? Oo, ganun ang gagawin nila. Lilika ng perpektong tao. Mga taong hindi nagkakasakit at malulusog. Perpektong gawing pagkain ng mga aswang. Madali ring makakapagparami ang mga taong iyon dahil may hiwalay akong formula. Para kada babaeng mabubuntis ay magluluwal ng 3 sanggol. Sa ganoong paraan, mabilis na dami ang populasyon ng mga perpektong human beings na magiging pagkain ng mga aswang. Dahan-dahang lumapit si Benny sa doktor para kapkapan sana ito kung hawak ba nito ang kanyang formula. Sabi naman ng doktor, "Hanggang dyan ka na lang! Akala mo ba nasa papel ko isinulat ang formula ng aking ginawa? Nagkakamali ka! Narito lahat sa utak ko! Kaya walang kahit sino man ang makakapagnakaw o makakakuha nito!" Tumatawang wika pa ng doktor, sabay tumalon sa nakabukas na bintana. "Wag!" Sigaw ni Benny pero hindi niya na naabutan. Nakita niya na lang sa ibaba ang katawan ni Dr. Jiro na basag na ang ulo at bali-bali ang ibang mga parte ng katawan. Napailing-iling na lang si Benny. Sabi naman ni Portia, "Gumapang-gapang pa ako sa malangis na sahig para lang pala sa wala." Sabi naman ni Benny, "Wala eh. Mautak ang doktor na iyon. Sige na, balik na tayo sa hotel. Magpahinga kayo ng mabuti. Mananatili pa tayo ng buong araw bukas at sa makalawa na tayo tutulak patungo ng Santa Barbara. Tatawagan ko na lang si Rafael tungkol sa resulta ng operasyon natin rito." Wika pa ni Benny at naglakad na sila papalabas ng gusali para bumalik sa kanilang sasakyan. Samantala, sa bahagi naman ni Lino, kasalukuyan silang nasa San Sebastian upang tuldukan ang panggagambala ng isang paksyon ng mga aswang na sa tingin ni Lino ay isa sa mga paksyon ng angkan ng mga Buenaventura. Pagkabalik ni Lino at Tingting sa bahay ni Lolo Ino ay naabutan niyang nasa labas ang karamihan, nagkikwentuhan habang naghihimay ng malunggay. "Oh, Lino, anong balita?" bungad ni Kulas. "Ayun, hindi maganda. Malungkot sila syempre. Mukhang kasalanan ko nga ang nangyari rito. Kung hindi ko sana isinabay ang pagpapagawa ng kalsada papaakyat rito, di sana natapos na ang bahay nila. Kaso naging matagal ang paggawa ng kalsada, kaya open lang ang bahay. Mga temporary na tagpi-tagping plywood lang at tolda ang ginamit nila dahil hindi pa tapos ang construction. Kaya ayun, madaling napasok ng mga aswang." "Si Mancio, nasaan?" Sabi naman ni Kulas, "Nasa kusina, nagbabantay ng sinaing." "Rosalia, anong ulam natin?" Di itong malunggay, lalagyan ng sardinas." "Parang ang boring naman yata ng ulam na yun. Sasabak tayo sa madugo at buwis buhay na laban mamayang gabi. Tapos malunggay lang ang ulam natin." "Rosalia, ayos lang ba kung bumaba kayo ni Kulas sa bayan? Bumili kayo ng 3 buong lechon na manok. Sa atin rito ang 2 hanggang sa hapunan na ulam na iyon. Tapos yung isa, ginamang doming para may ulam din sila roon. Ewan ko kung may pagkain na ba sila doon. Parehong malungkot ang pagmumukha eh." Ikaw ba? Anong gagawin mo? Bakit hindi na lang ikaw ang sumama sa akin?" "Pupunta ako sa Balete.
Kukumustahin ko lang ang mga tropa natin roon. Babalitaan ko na rin kung ano magiging plano mamayang gabi. Okay, sige. Sagot naman ni Rosalia at ipinasa na kay Lolo Ino ang pagpapatuloy ng paghihimay ng malunggay. Tara na Kulas, sama tayo bumili ng ulam. Wika ni Rosalia. Tumango naman si Kulas at magkasama na silang sumakay sa sasakyan na nakaparada lang din sa tapat ng bahay. Si Lino naman ay nagsimula ng maglakad patungo sa balete. Pagkarating roon ay tahimik ang paligid. Mga kaibigan, nandyan ba kayo? Ringo, Rene, Ron. Tawag pa ni Lino. Ilang saglit pa ay umuga ang puno. Tapos bumagsak sa harapan niya si Ringo. Oh, Lino, narito na pala kayo. Oo, nabalitaan namin ang nangyari kina Mang Doming. Oo, Lino, binalitaan din kami ni Clea. Sinugod raw sila ng mga aswang habang wala kami rito. Si Clea, nasaan? Wala, nag-ikot-ikot sa paligid. Inaalam kung wala bang mga aswang sa loob ng San Sebastian. Ilang saglit pa ay dumating na rin naman agad si Clea. Oh, Lino, mabuti at narito ka na pala. Anong balita, Clea? Walang aswang dito sa San Sebastian ngayon, Lino. Yung mga nasa Santa Catalina nga ang sumugod rito kagabi. Anong itsura ng teritoryo nila roon? Isang malaking compound iyon, Lino. Tapos may mansyon sa gitna. Mukhang may itim na babay lang din silang kasama. Tapos maraming asbo sa loob. May isa ring baltukan. Pero ang mga tauhan nila doon ay puro mga asbo lang. Wala silang ibang tauhan na baltukan maliban doon sa isa. Marami rin silang mga tauhan na may mga armas na kalalakihan at malalaki ang katawan. Mukhang meron silang pinaghahandaan o hinihintay na panahon para gawing mga baltukan yung mga lalaking malalaki ang katawan. Ganun ba? Di malaki pa ang pagkakataon natin na manalo sa laban kung mga normal na tao pa lang naman ang mga kasama nila maliban doon sa mga asbo na. Anong plano mo, Lino? Di susugod tayo mamaya roon. Pero Lino, hindi namin kayo matutulungan sa laban sa loob ng compound dahil sa proteksyon. Paano natin mapapawalang bisa ang proteksyon na yun, Clea? Lino, kapag gumawa ng ganoon katibay na proteksyon, ay kailangan gumamit ng alay na dugo ng tao. Ilalagay ang dugo ng tao sa isang sinaunang baso na gawa sa ginto o metal. Dadasalan iyon at itatago para hindi makuha ng mga kalaban. Isang paraan lang ang pwedeng gawin para mapawalang bisa ang epekto ng proteksyon. Iyon ay ang ibuhos ang laman noon sa sahig o sa lupa. Di sige, ganun ang gagawin natin, Clea. Kukunin ko ang atensyon nila. Tapos sila Tingting at Mansyo ang palalapitin ko sa mansyon at maghahanap sa basong sinasabi mo. Kapag wala na ang espiritual na bakod laban sa inyo, ay tumulong na kayo agad sa laban. Pero sa likuran kayo magmumula para hindi nila mapaghandaan. Balitaan nyo na lang din sila Rene at Ron. Sige, uuwi na ako. Pero huwag muna kayong pupunta ng Santa Catalina ha. Baka kailangan pa natin mag-usap-usap mamayang gabi. Okay, sige Lino. Sagot pa ng dalawa. Tapos tumalikod na si Lino at bumalik sa bahay. Pagkarating niya roon ay nakahanda na ang hapagkainan. Sabi naman ni Tingting, "Ang tagal mo naman, Kuya Lino." "Ha? Ang tagal? Parang 10 minuto lang naman ako nakipag-usap kay Clea at Ringo." "Ay sus, Kuya Lino, nakalimutan mo na ba kung gaano kabilis ang oras sa teritoryo nila?" "Ay, oo nga pala no. Sige tara, magsikain na tayo." Wika pa ni Lino at agad na nga silang nagtanghalian. Matapos makakain ay nagsitulog muna sila para makapagpahinga. Pasado 4:00 noong sila ay magising. Naamoy nila ang mabangong kape na mula sa sinunog na bigas. Kaya agad nagtungo si Lino sa kusina. "Oh, Apo, nagising ka na pala. Magkape ka na. Gumawa ako ng aros para may masarap tayong kape. Ang haba ng tulog nyo ah.
bago mag-alauna lang kayo natulog. Pasado 4:00 na. Opo, Lo. Pagod kasi kami. Tama rin itong ganito para handang-handa kami sa laban mamayang gabi. Sa bagay, tama ka naman. Sige na, kumain ka na ng merienda. Naghatid ng maruya si Doming dito. Bumaba kasi siya. Tapos, may nadaanan raw siya naglalako ng mga pangmerienda. Kaya ibinili niya kayo. Ah, ayos yan, Lo. Saglit nga pala, Lo. May dala kaming biko na gawa ni Aling Terry. Kukunin ko lang, nasa sasakyan. Agad na nga yung kinuha ni Lino. Pagkabalik ay nakita niyang gising na rin sila Tingting, Mancio, Kulas at Rosalia. Tamang-tama ang gising nyo. Magmerienda na tayo. May maruya sa kusina. Kukunin ko lang yung biko na dala natin. Tumango lang ang mga ito at nagtungo na rin sa kusina para magmerienda. Kinagabihan, pasado 6:00 ay naghapunan na sila kaagad at naghanda sa pagsalakay sa Santa Catalina. Kuya Lino, ano na ang plano natin roon? Tanong ni Tingting. Teka lang, Ting. Hindi ko alam ang aktual na itsura ng kuta nila roon eh. Pakikisuyo muna ako kay Clea. Lumabas ng bahay si Lino at bumulong sa hangin. Clea, baka pwedeng pumunta na kayo rito. Nais ko kayong lahat na makausap. Matapos iyon sabihin ni Lino sa hangin, ay lumipas lang ang 5 minuto, ay dumating na ang mga tropang elemental. Lino, ano yun? Tanong ni Clea. Clea, pasyalan mo muna ang kuta ng mga kalaban sa Santa Catalina. Tignan mo kung anong itsura ng kuta nila at kung ano ang mga nakapalibot. Tapos, pagkarating mo rito, ay ipapaguhit ko sa iyo ang itsura para mapagplanuhan namin ang gagawin. Okay, sige Lino, saglit lang. Wika pa ni Clea at agad na itong nawala. Sabi naman ni Lino sa tatlong naiwan. Oh, kayong tatlo, kumusta naman kayo ngayong araw na ito? Si Ringo naman ang sumagot. Ayos naman kami kaibigan, maayos na nakapagpahinga. Pero medyo matamlay ang dugo. Matagal lang kaming hindi nakakainom noong tubig na may kulay. Ah, alak ba ang ibig mong sabihin? Sige ganito, bukas ibibili ko kayo noon. Tapos, meron kayong 2 hanggang 3 araw na pahinga rito bago ko kayo ipapatawag uli para sa laban. Ayos yun kaibigan. Ano, tara na pala sa laban nang matapos na. Excited na wika pa ni Ringo. Oh, teka lang. Masyado kang excited eh. Kailangan ko pa ang iguguhit ni Clea na itsura ng kuta ng mga kalaban para alam ko kung paano kami susugod. Rene, kayo ang magtatakas kina Mira at sa baby niya ha. Dahan-dahan lang ang takbo nyo. Baka mapinsala naman sila sa sobrang bilis ng gagawin nyo pagtakbo. Tandaan nyo, mga normal na tao lang sila. Babae at isang bata. Hindi sila pwede sa maragsa na pagkilos. Mababalian sila. Oo Lino, tatandaan namin yan. Ikaw rin ang magbibitbit sa bata dahil mukhang mas maingat ka. Ikaw naman Ron, ikaw ang magdadala kay Mira. Okay Lino, sagot pa ng 2. Ilang saglit pa ay bumalik na si Clea. Lino, nalibot ko na ang paligid. Pero siyempre, hindi ako nakapasok sa mismong compound nila. Oh, halika na rito sa loob Clea. Iguhit mo ang itsura ng lugar. Ganito yun Lino. Nakapader ng makapal at matibay ang compound nila. Mataas ang bakod sa may bandang harapan. Pero halos kasing tangkad lang ng tao sa may likuran. Dulo na rin sila ng kali. Sa tapat ay may pampang. Tapos may malalaking puno. Sa likuran naman ay papaakyat na ng bundok. Okay sige, ganito ang plano. Clea, ililipad mo si Rosalia at ilalapag mo siya sa itaas ng puno sa may tapat ng compound. Ikaw na Rosalia ang magsabi kung saan mo gustong pumuesto. Doon ka lang muna Clea sa likuran ni Rosalia. Magbabantay ka. Baka may aswang na mapadaan at makita si Rosalia. Tapusin mo na kaagad kapag ganoon. Rosalia, kapag nakapwesto ka na, hintayin mo lang ang hudyat ko. Barilin mo ang electric box
sa poste sa tapat ng compound na yun. Yun lang ang nag-iisang source nila ng kuryente. Kailangan maging madilim ang loob ng mansyon na kinaroroonan nila Mira at ng anak niya. Tapos, Tingting at Mansyo, aakyat kayo sa likurang pader. Pero, lagyan nyo muna ng pampasabog ang gate bago kayo pumasok. Para kapag nakuha nyo na si Mira at ang bata, ay papasabugin nyo na lang ang gate. Para kung may humarang man roon na mga bandido, ay madaling maaalis. At kung sakaling nakakandado ang gate na iyon, ay hindi na rin kayo mahihirapan na magsira ng kandado. Dahil yung pampasabog na ipapalagay ko sa inyo, ay kayang wasakin ang buong gate, pati na ang pader at poste na pinagkakabitan noon. Kayo naman Rene at Ron ay doon lang kayo sa may likuran mag-aabang. Kapag nailabas na nila Tingting at Mansyo ang mag-ina, saka nyo na kunin at iuwi rito sa San Sebastian. Dito nyo na muna ituloy sa bahay ni Lolo Ino. Mas safe sila rito. Siya nga pala, Clea. Pagkalis namin dito ngayon, ay sabihan mo sila Mang Doming at Alfred na dito na muna maghintay sa bahay ni Lolo Ino. Para narito sila pagdating nila Mira. Okay, Lino. Tayo naman kulas ang magkasama. Makikisuyo ako sa iyo sa pagpapayanig ng lupa. I-focus mo sa bahagi ng pader sa harapan para mapabagsak yun. Saka natin haharapin ang kung sino bang lalabas mula roon. Sa tingin ko ay mga aswang at iyong albularyo nila ang naghihintay roon. Doon na lang natin hanapan ng paraan kapag nasukat na natin sila. Tapos kayo naman, Tingting at Mansyo, pagkatapos yung maibigay si Mira kina Rene, bumalik kayo sa loob. Ang duda ko ay sa basement nila ilalagay ang isang makalumang baso o mangkok na pinaglalagyan ng alay na dugo na puprotekta sa kanilang compound. Kapag nakita nyo na ang mangkok na iyon o kung lumang baso man ang ginamit nila, ay ibuhos nyo lang sa lupa ang laman. Maalis na ang proteksyon nila sa paligid. Saka palang makakapasok sina Clea, Ringo, Rene at Ron. Sabi naman ni Ringo, "Ako naman kaibigan, anong gagawin ko habang hindi pa kami makakapasok?" E di, gumamit ka ng bato o kahoy. Tirahin mo ang mga aswang na makakalabas sa kanilang compound. Siguradong may magtatangkang humabol kina Rene at Ron kapag nakuha na nila si Mira. Iyon ang haharangan mo na hindi makasunod. Ayos! Gusto ko yan, kaibigan! Sagot naman ni Ringo. Clea, si Rosalia ha, huwag mong iiwanan kung hindi naman kinakailangan. Tatawagin kita kapag kailangan ko ng tulong mo. Pero mukhang malabo pa iyon dahil kasama ko naman si Kulas. Kaya ang paligid lang ni Rosalia ang bantayan mo na walang makakaatake sa kanya mula sa likuran. Okay, Lino, malinaw. Ano, wala na bang ibang tanong? Malinaw na ba, Lino? Sagot naman ni Mansyo. E di tara na. Rosalia, huwag mong kalimutan ibigay kina Mansyo at Tingting ang pampasabog para sa gate ha. Bigyan mo na rin sila ng mahahabang baril dahil siguradong bandido ang makakaharap nila sa likurang bahagi na siyang magbabantay kina Mira. Okay, Lino. Sagot naman ni Rosalia. Clea, doon na muna kayo tumambay sa may likuran ng compound ng kalaban. Sa amin na muna sasabay si Rosalia. Tatawagin ka na lang namin kapag oras na para ilagay mo siya sa puno. Sige, Lino. Matapos may handa ang mga gamit, ay umalis na nga ng San Sebastian ang grupo ni Lino kasama sina Kulas at Mansyo. Katabing bayan lang naman ng San Sebastian ang Santa Catalina. Kaya bumiyahe lang sila ng kalahating oras ay naroon na sila sa hindi kalayuan sa kuta ng mga kalaban. Ano, ready na ba ang mga communication device nyo? Tanong ni Lino. Oo, ayos na. Clea, narito na kami. Puntahan mo na kami rito. Isama mo si Rene at Ron para sila ang magdadala kina Mansyo at Tingting sa likurang bahagi ng compound. Ilang saglit pa ay naroon ang tatlo, sina Clea, Rene at Ron. Oh, sige na, Tingting at Mansyo. Pumwesto na kayo. Hintayin niyo munang magkagulo kami rito sa harapan bago kayo kumilos. O di kaya kapag sinabi ko na, may communication device naman tayo.
Oh, sige na Clea, umalis na kayo ni Rosalia. Rosalia, ingat ka ha. Yung harness mo, baka makalimutan mo. Narito na Lino, hindi ko pwedeng makalimutan yun. Baka bali sa katawan ang ikamatay ko kung wala akong harness habang umaasinta. Mahangin pa naman kapag nasa itaas ng puno. Okay, sige na. Uwi ka pa ni Lino at agad namang hinawakan ni Clea si Rosalia sa bewang at bigla nang nawala ang dalawa. Kaibigan, sakay na sa likuran. Uwi ka pa ni Rene, ganun din si Ron. Kaya agad na rin nagsisakay sa likuran ng dalawang tikbalang, sina Tingting at Mancio. Tapos agad na rin umalis. Kulas, bakit ang dami yatang laman ng bulsa mo? Ano yan? Granada by Lino. Parang ang sarap kasi sa pakiramdam. Maghagis ng mga ganito. Tapos pagliliparan sa area ang mga kalaban. Ha? Bakit pa? Pareho lang naman ang itsura. Kapag nagbato ka ng ipo-ipong maliliit sa kanila, nagliliparan din naman ang mga kalaban sa ere. Oo nga by Lino. Pero walang malakas na tunog ng pagsabog. Yun ang kulang Sagot naman ni Kulas. Ay, para ka rin palang si Mancio at Tingting. May kanya-kanyang trip. Oo naman. Kahit naman noong nasa misyon pa kami palagi ni Tingting doon sa Samar, gumagamit rin naman kami paminsan-minsan ng armas kapag may naaagaw kami mula sa kalaban. Pero bihira lang. Kahit papaano, malalakas din naman ang mga backup ko roon ng mga elemental. Lalo na si Tiara na nagiging mandurugo kapag nagagalit. Kahit ako nga ayokong magbiro kapag nasa ganung anyo siya. Kasi masyadong mabangis. Baka hindi ako matansya. Ah, ganun ba? Mabuti na lang pala si Clea namin. Ay pure na diwata lang talaga. Walang halong dugong aswang. Kaya kung ano siya bilang diwata, ay ganun lang din ang anyo kapag nasa laban. Nagiging mas seryoso lang. Kaswal na kwentuhan lang ng dalawa habang naglalakad patungo sa compound ng mga kalaban. Ayaw naman nilang dalhin ang sasakyan sa malapit sa compound dahil baka madamay pa sa sagupaan. Hindi pa naman iyon sa kanila. Nirentahan lang nila iyon sa San Narciso. Noong naroon na sila sa may tapat ng compound, ay nagtaka si Lino dahil bakit ang tahimik. Bay Lino, tama ba tayo ng lugar na pinuntahan? Parang ang tahimik naman yata. Wika ni Kulas. Oo bay Kulas, hindi naman maaaring magkamali si Clea. Kagagaling niya lang rito, di ba? Okay, sige, simulan na natin. Pero Lino, ewan ko lang kung kakayanin kong ibagsak ang pader nila. Mukhang matibay at ang lalaki pa ng mga poste. Walang matibay na pader bay Kulas kung ang lupa mismo ang mabibiyak. Kaya isagad mo ang kakayahan mo na magpayanig ng lupa. Ano, bibigyan ba kita ng karagdagang enerhiya? Uy, wag mo na Lino. Kukuryentehin mo na naman ang itlog ko Nangangalay pa nga ako sa ginawa mo noong nakaraan na pinasahan mo ako ng enerhiya. Ayoko muna. Susubukan ko na lang munang isagad kung anong meron ako rito. Okay, ikaw bahala. Uwi ka pa ni Lino. Lumuhod na nga si Kulas at inilapat ang dalawang kamay sa lupa saka pumikit. Ilang saglit pa ay nagsimula ng yumanig ang lupa. Maging si Lino ay nahirapan ng tumayo ng tuwid, kaya lumuhod na rin siya kagaya ng posisyon ni Kulas. Makikita ang panginginig ng katawan ni Kulas, palatandaan na isinasagad na nito ang kanyang kakayahan. Patuloy sa pagyanig ang lupa, pero wala pa rin nangyayari sa mga pader. Tama talaga ang hinala ni Kulas na matibay ang pagkakagawa noon, lalo at malalaki at magkakalapit ang distansya ng bawat poste. Bay Kulas, kaunti pa, wala pang nangyayari sa mga pader. Wika pa ni Lino. Nagpatuloy si Kulas sa pag-oorasyon hanggang sa sumisigaw na ito habang nagliliwanag ang mga kamay. Ilang saglit pa ay nagsimula ng umalon ang lupa. May naglalabasan ng mga malalaking ugat ng kahoy na siyang pumulupot sa mga poste at pinagtutumba lahat ng iyon.
makikita na rin ang pagkabiyak-biyak ng lupa sa paligid. Makalipas ang 10 minutong pagyanig ng lupa, ay makikitang nagkaroon na rin ng bitak ang mismong mansyon. Naibagsak na rin ang mga pader sa harapan pati na ang bandang gilid, kaya nakikita na nila ang loob ng compound. Nakita nila nang lumabas ang isang lalaki na hindi nalalayo ang itsura at edad kay Lino. Sa makatuwid ay bata pa ito. Narito na pala ang ating dakilang babaylan. Sayang, hindi mo naabutan ang guest namin dito na babaylan rin. Mas kailangan siya sa ibang lugar eh. Kaya pinaalis ko na. Kahit ako lang naman mag-isa, kayang-kaya na kitang pabagsakin, Lino. Sinuwerte ka lang sa mga nakaraan mong laban, kaya hindi ka pa nahuhuli ng mga binabentura. Ako nga pala si Maynard, ang dakilang tagabantay ng elemento ng panahon. Hawak ko ang tubig sa paligid, hangin, pati na kidlat. Nagkatinginan sina Lino at Kulas. Hindi nila akalain na ganoon kalakas ang makakaharap nila roon. Muling nagsalita ang lalaking si Maynard. Pero bago iyan, pagbibigyan ko muna ang mga kaibigan kong nagmula sa lahi ng mga asbo. Malaki raw ang atraso mo sa kanila. Kaya hahayaan ko muna silang magsawa sa pagpapahirap sa iyo bago kita hulihin at ibigay kay boss. At para maging patas ang laban, isang babaylan lang ang kailangan rito. Hindi kasama ang babaylan na kasama mo. Wika pa ni Maynard at kumumpas sa kalangitan. Pagkababa ng kamay ay nakaturo na iyon kay Lino. Agad nag-cruise ang mga kamay ni Lino para sanggain ang kung anumang ibabato noon. Pero nagulat siya dahil biglang may isang malaking guhit ng kidlat ang bumagsak. At imbis na kay Lino ay inilipat ang pagkumpas paturo kay Kulas. Talsik sa malayo si Kulas at bumangga pa ito sa puno. Agad na patakbo si Lino para sundan sana si Kulas. Pero biglang nagbagsakan sa harapan niya ang hindi bababa sa 20 mga asbo. Bumulong si Lino sa kom. Rosalia, ngayon na! Tingting at Mansyo, ngayon na rin! Pagkasabi niya noon, agad namatay ang ilaw sa mansyon. Tapos nagkaroon na ng putukan sa likuran. Nice! Organisado ka pala lumaban, Lino. Magaling! Pero wala yan. Sa dami ng asbo na narito, ewan ko lang kung makarating ka pa sa akin ng nakatayo. Nararamdaman kong mga pangkaraniwang tao lang naman ang kasama mo. At iyong isa lang ang babaylan. Kaya wala ka pa ring laban. Uwi ka pa noong Maynard. Sabi naman ni Lino sa isipan. Ermitanyo, 100% ng kyanite sa kamay ko bilang espada. Agad naglabas ng 2 espadang kyanite si Lino sa magkabilang kamay at sinalubong ang mga nagpupuyo sa galit na mga asbo. Gusto niyang lapitan si Kulas para tulungan at alamin na rin kung buhay pa. Nag-aalala kasi siya baka napuruhan na iyon. Lalo at ibinuhos ni Kulas lahat ng lakas niya sa pagpapayanig ng lupa bago siya tinamaan ng malakas na bultahe ng kidlat. Pero hindi makaalis si Lino. Sunod-sunod ang paglapag ng mga asbo at napakabangis ng mga iyon na tila hindi takot mamatay. Kaya naman, one after another ang banatan ni Lino. Walang pahinga sa pagharap sa mga kalaban dahil sa dami. Naisip ni Lino na itakbo sa labas ng compound ang laban para matulungan siya ni Ringo. Ano yan, Lino? Naduduwag ka na ba? Tinatakbo-takbuhan mo na lang ang mga kalaban mo ah! Wika ni Maynard, pero hindi na yun pinansin ni Lino. Pagkarating sa may kakahuyang bahagi, ay magkakasabay na tumalon patungo kay Lino ang 4 na mga asbo. Pero ramdam ni Lino na malapit na sa kanya si Ringo. Kaya imbis na salubungin pa iyon, ay agad na siyang nagdive papunta sa damuhan. At pagkadapa niya lang sa lupa,
ay kitang-kita niya ang paghampas ng isang malaking sanga na may dahon pa ang dulo. Iyon ang sumalubong sa 4 na mga asbo. Kaya tila hinampas ang mga iyon ng malaking walis tingting at bali-bali ang katawan na tumalsik pababalik. Nagulat pa si Maynard noong bumagsak sa loob ng compound ang mga walang buhay na asbo. May mga aswang rin na lumipad para puntahan si Lino, pero para lang iyong mga ibon na nawalan ng pakpak na nagpaikot-ikot na bumagsak sa lupa na walang buhay. May mga tama ng bala sa noo. Ginamit kasi ni Clea ang kakayahan niya at hinawakan ang balikat ni Rosalia para makita nito ng malapitan ang mga lumilipad na aswang, kahit pa nagtatago sa tagabulag ang mga iyon. Kaya naging madali kay Rosalia na asintahin ang ulo ng mga aswang na lumilipad. Hindi karamihan ang mga pangkaraniwang aswang na naroon na lumilipad. Hindi kagaya noong mga lahi ng asbo, kaso lahat naman sila ay nakafocus lang sa pag-atake kay Lino. Tuloy-tuloy naman ang putukan sa bandang likuran hanggang sa isang malakas na pagsabog ang maririnig mula roon. Sa bahagi naman ni Lino ay napakarami pa rin ang asbo na sumasalakay sa kanya. Pero mabuti na lang at 2 na sila ni Ringo na lumalaban roon. Nagtutulungan silang 2. Kapag pinagtutulungan ng mga asbo na itumba si Ringo, ay agad namang pumapatong si Lino sa balikat ni Ringo at magdadive pa ibaba habang may espadang kyanite sa magkabilaang kamay. Lahat ng madaanan noon ay napuputulan ng ulo, kaya wala ring nakakapagpatumba sa kapre. Ilang saglit pa ay nagradyo na si Tingting. "Kuya Lino, nakaalis na si Rene at Ron. Dala ang mag-ina. Papabalik na kami ni Mancio sa loob para hanapin ang dugo ng alay." "Copy na, Tingting. Mag-iingat kayo," sagot naman ni Lino. Agad nang nagtuloy sa pagpasok ng mansyon sina Tingting at Mancio. Panay ang hagis nila ng granada para mabawasan ang volume fire ng mga bandidong tauhan na nasa loob. Ilang saglit pa ay nakapasok na sila at tinungo ang basement. Nagulat sila dahil may isang aswang na baltukan ang nakatayo sa may altar. "Anong akala nyo? Walang magbabantay sa alay na dugo na ginagamit sa proteksyon?" Sabi naman ni Mancio. "Mali ka, taong aso. Ang akala namin ay pababantayan nila sa isang malakas na aswang ang alay na baso. Tapos isang aso lang pala ang inutusan nila magbantay." Tumayo ang lalaking baltukan at nagpalit ng anyo sa 2 antas. Nasa katawang tao pa rin at mabalahibo. Nasa hugis lobo ang ulo noon at bato-bato ang katawan. Iyon nga lang, mas lalo pa yung naging mabangis at tumangkad. Nasa 7 talampakan na siguro ang tangkad noon. Sabi naman ni Tingting, "Bibig mo ba'y Mancio, no? Pasmado rin. Ginalit mo eh. Lumaki pa tuloy lalo." Sabi naman ni Mancio, "Hala, bay Tingting, ngayon pala ako nakakita ng taong lobo na lumaki ng ganyan. Ano yan? Ang nanay kapre, tapos ang tatay taong lobo?" Hindi na iyon nasagot pa ni Tingting dahil mabilis na silang sinugod noong malaking taong lobo. Dahil mabilis na silang sinugod noong malaking taong lobo at kinalmot ng ubod ng lakas. Mabilis dumapa sa sahig ang 2 kaya hindi sila tinamaan. Pero sa lakas ng puwersa ay halos 1 pulgada ang lalim ng bakas ng kalmot sa dingding. "Anak ng pating, putol ang katawan natin roon kung hindi tayo nakailag ah," wika ni Mancio. Sabi naman ni Tingting, "Mancio, kung ano man yung tinatago mong teknik dyan, ngayon mo na yan kailangan ilabas." Ikinasang muli ni Tingting ang hawak niyang mahabang baril at binilang ang laman. Si Mancio naman ay ibinato na ang baril niya dahil wala na pala siyang bala.
Tapos hinugot ang dala niyang espada na katana. Matagal ko na itong hindi nagagamit, pero sisiguraduhin kong magiging sulit ang paggamit ko nitong muli. Bay Tingting, sabay tayo. Siguraduhin mo lang na hindi mo ako mababaril ha. Okay Bay Mansyo? Nag-fighting stance na nga ang dalawa. Hawak ni Mansyo ang katana, baril naman ang kay Tingting. Pagkasugod ng malaking taong lobo sa kanila, ay mabilis tumakbo si Mansyo papasalubong. Bago makalapit, ay umakma ng pagkalmot ang halimaw na baltukan. Sinalubong naman iyon ni Mansyo ng pagtaga ng katana. Sabay padula sa sahig at lumusot sa pagitan ng hita ng baltukan. Saka naman tumakbo pagilid si Tingting habang binabaril sa katawan at mukha ang nilalang na iyon. Nasa kabilang bahagi na naman sila ng dingding. Galit na nagtatakbo papasugod ang nilalang. Si Tingting naman ang bumanat ng pagbaril. Nakasunod si Mansyo sa likuran. Kaya para silang nagpapatintero, may humahabol at may tumatakbo. Hanggang sa sumampal lang pabaliktad ang nilalang, tinamaan si Tingting at tumalsik. Hinahapo ito na bumagsak sa sahig. Si Mansyo naman ay mabilis sumasalisi at humiwa sa gilid ng bewang noon. Lahat ng atake ni Mansyo gamit ang katana ay tumatama at nakakahiwa ng malalim. Pero sadyang matibay at makunat ang laman noon, kaya naman hindi rin agad napapabagsak. Kahit pa marami na ang dugo na tumatagas mula rito. Hanggang sa mahawakan naman noon si Mansyo sa leeg at ibinalibag. Mabuti at nakapagpalit ng posisyon si Mansyo bago tumama sa dingding. Kaya tagiliran niya ang tumama sa dingding imbis na ang ulo. Pareho na sila ni Tingting na nasa lapag, namimilipit sa sakit. Ang baltukan naman ay nakapaluhod dahil iniinda ang mga sugat sa hita at sa binti. Nanghihina na rin iyon. Boy Tingting, hindi natin sila matutulungan sa labas hanggat hindi natin naibubuhos ang dugo ng alay. Kaya kailangan na natin itong tapusin. Sumenya si Mansyo kay Tingting na gamitin ang huling 2 granada na natitira rito. Tumango si Tingting at pilit na tumayo. Inilabas ni Tingting ang katamtamang haba ng jungle knife na dala niya. Naubusan na rin kasi siya ng bala. Nag-fighting stance na siya, kaya napilitan na rin tumayo ang baltukan. Noong gumalaw ang baltukan, ay naglakad na rin si Tingting. Nakasunod naman sa likuran niya si Mansyo, sabay patong noon sa kanyang balikat para makatalo ng mas mataas. Hitin Mitsurugi! Sigaw ni Mansyo, sabay bigay ng buong bigat at puwersa sa katana na kanyang hawak. Noong bumagsak ay humiwa iyon ng malalim sa mukha ng baltukan. Napahinto iyon sa pagkilos, kaya malayang nakalapit si Tingting, sabay lagay ng 2 granada sa loob ng pantalon at tumakbo sila kaagad papunta sa kabilang bahagi para hindi maabutan ng pagsabog. Durug-durug ang laman noong baltukan dahil sa pagsabog ng 2 granada sa loob ng pantalon. Noong mapalingon naman sila Tingting sa may altar, ay nasira na iyon at natapon na rin sa sahig ang lamang dugo noong isang basong metal. Bay Tingting, ang baso ng pag-aalay! Wika ni Mansyo. Dinampot iyon ni Tingting sa kabinagsakan ng bato kaya nayupi iyon. Inulit pa ni Tingting para magkaroon ng biyak ang ilalim na bahagi. Noong magkaroon na nga ng bitak ay iniwan niya na. Inalalayan niya nang itayo si Mansyo at lumabas sila ng basement. Pagkalabas ng basement ay agad silang sinalubong nila Ron at Rene. Ayos lang kayo mga kaibigan? Tanong ng mga ito. Oo, ayos lang kami. Sina Kuya Lino ang tulungan nyo. Mukhang marami silang kalaban roon. Narinig naman ni Lino ang pag-uusap ni Tingting. Rene,
Hanapin niyo si Kulas. Nasa kaliwang bahagi siya ng kakahuyan. Tinamaan siya ng kidlat. Iuwi niyo na siya kaagad sa bahay. Rosalia, umalis na kayo dyan ni Clea. Dumiretso na rin kayo sa bahay. Asikasuhin niyo si Kulas. Mukhang nasa kritikal na kalagayan siya. Copy that, Lino. Sagot ni Rosalia. Agad nang tinanggal ni Rosalia ang mga harness niya na nakatali sa puno para makaalis na sila agad ni Clea. Umuwi na nga sila kaagad. Pero pagkarating roon ay wala pa si Kulas. Agad namang tumakbo si Narinig at Ron at sinuyod ang kakahuyan sa tapat upang hanapin si Kulas. Hindi nila ito makita. Lino, hindi namin makita si Kulas. Sabi naman ni Lino. Huwag niyong gamitin ang mga mata niyo. Pakiramdaman niyo ang aura niya. Malamang pinoprotektahan siya ng kalikasan kaya hindi niyo siya makikita. Ginawa na nga ng 2 tikbalang ang sinabi ni Lino. At natagpuan nila sa isang gilid ng punong kahoy ang aura ni Kulas. Tila may suman doon na binalot ng ugat at baging. Nilapitan nila iyon at kinalkal ang ilalim. Nakita nilang naroon si Kulas sa loob noon. Pinagtulungan na nga nilang alisin roon si Kulas. Kusa namang kumalas ang mga baging noong subukan na nilang ilabas si Kulas. Agad nang itinakbo ni Rene si Kulas patungo sa bahay ni Lolo Ino sa San Sebastian. Si Ron naman ay nagpaiwan at tumulong kina Lino at Ringo na nakikipaglaban pa rin sa napakaraming aswang na asbo. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 270. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.